Maagang nagsagawa ng misa kanina sa Tacloban City bilang bahagi ng paggunita sa ikatlong anibersaryo ng pananalasa ng Bagyong Yolanda. Napuno ito ng mga mensahe ng pag-asa. Makibalita tayo kay Michael Sison. Ang Super Bagyong Yolanda ang itinuturing na pinakamalaking bagyo na tumama sa ating bansa. November 8, 2013 nang maglandfall sa Eastern Samar ang bagyo. Bukod sa malalakas na hanging dala ni Yolanda, kasabay rin ito ang mataas na daluyong o storm surge. Libo-libong bangkay ang nakita sa daan, nasira ang mga ari-arian, at maraming pamilya ang nawala ng tirahan. Pero sa kabila ng kalamidad, namayani ang bayanihan at pagmamalasakit sa pag-asang muling makabangon sa kalamidad. At ngayong ikatlong anibersaryo ng pananalasa ng bagyo, isang misang isinagawa sa bagong renovate na Astrodome sa Tacloban, na nagsilbing evacuation center ng libu-libong pamilya noon. Dinaluhan ito ng ilang politiko at ng mga biktima ng bagyo. Sama-sama silang nakinig sa mensahe ng pag-asa ng pari, saka ipinagdasal ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Nasundan pa ito ng programa kung saan sinariwa sa pamamagitan ng sayaw at kanta ang dinanas nila noong bagyo at kung paano sila nakabangon. Sa mga speech ni na former Mayor Alfred Romualdez at present Mayor Maria Cristina Romualdez, pinasalamatan nila ang lahat ng tumulong kabilang ng ibang bansa at international agencies. We also look at it as a day of Thanksgiving where we thank everyone, all the organizations from all over the world, at the same time also our people for being strong, for having even the courage to go back to what happened before. Ayon kay Mayor Romualdez, 70% na ang nakabawi sa kanilang business district. What we're really focusing now are moving the people who have lost their homes, people who are living in the danger zones, and moving them into the safe area. Sa tala ng gobyerno, aabot sa 70 bansa at organisasyon ang nangako ng tulong sa Pilipinas na aabot sa 73.3 bilyong piso. Pero kinwestiyon ni DSWD Secretary Judy Taguiwalo ang pagpapamahagi rito dahil tila may pinaburan daw ang mga nabigyan ng tulong. Nitong nakaraang buwan, naghahain ng resolusyon si Senador JV Ejercito para magbukas ng investigasyon sa pagpapatayo ng pabahay para sa mga biktima ng bagyo. Hindi raw kasi naabot ang target na mahigit 205,000 bahay at hindi pa rin na ito turn over ang karamihan sa mga napagawa ng tirahan. Michael Sison, Nagbabalita, Pilipinas.